Kwentuhan muna tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Ito naman si Bungal na Inday. Alam nyo na. Alam nyo, kaya hindi ako nakakapag-update sa YouTube ko ng 2 araw na. Kasi may nangyari sa Pinas. Ang anak ko, tinugo. Buntis siya. 27 weeks. Ang hirap, grabe. Para akong malulunod sa yung alam mo, yung kailangan niya ng nanay pero wala ka dun. Pero Diyos ko, lahat. Grabe. Haggard na itsura. Tinugo siya. Pinunta siya ng asawa niya doon sa hospital. Naka-open siya na ang cervix niya ng 2 cm. Nag-spotting siya hanggang alas 7 ng gabi. Yesterday. Nag-stop yung spotting niya. Pero ang pumalit is merong yellowish, which is a sign of infection. Ngayon, ang mali, noong nagpa-check up sila, sinabi ng doktor na naka-open siya ng 2 cm, umuwi pa sila. Kaya sabi ko nung tumawag ako, ibalik mo sa ospital para ma-monitor yung heartbeat ng baby. Kasi napakahirap nilang kinuha yung heartbeat ng baby noong unang punta nila. Pero sa awa ng Diyos, nung na-confine na, nag-normal naman. 146, 140, 150, ganun BPM yung heartbeat niya. And God, thank you Lord, hindi na siya dinugo after 7. Talagang grabe yung aking kaba. Hindi ako nakatulog man ako siguro in between lang. Tulog ako kasi may pakain naman doon sa bahay ng amo ko, ay ng kapatid ng amo ko. Kailangan kong sumama doon para tumulong. Tapos ito, walang wifi doon. Hindi ko sila na-monitor. Pagdating dito sa bahay ng alas 11 ba yun? Basta ganun na, pas 10, pas 11, na. Saka na ako naka-update. Tapos wala, ayoko naman silang gisingin kasi ang alas 11 dito sa Oman is 12, 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3. Alas 3 ng madaling araw sa Pinas. 4 hours ang pagitan eh. So, hindi ako nakapag-update sa kanila. 2 AM mayroong parang gumising sa akin. Chat na naman ako. Nag-chat ang anak ko. Ay, sa awa ng Diyos, wala na siyang dugo. Pero yung pananakit, yung paghilab ba, meron pa. Yun yung cause ay ang kanyang UTI. Meron siyang UTI. Tama ako sa infection. Pero, ang kinakabahan ko is naka-open ng cervix niya ng 2 cm. Alam niyo yung feeling ninyo as a nanay is iba ang feeling ng lola, magiging lola. Sobra. Hindi ko sinabi sa inyo na nakalimutan ko palang i-vlog din na ang anak ko ay 18 years old lang. Yung husband niya is 18 years old lang din. Ayoko naman sabihin nagkamali sila. Ayoko nang i-treat ng ganun. Ako yung nanay na open-minded. Wala na akong magagawa eh. Dating na wala na akong magagawa, nabuntis ka, tanggapin ko na lang. And accepted ko na yun. Nabuntis yung anak ko. Pero Diyos ko Lord, parang awa mo na. Pinigay mo na yung baby sa amin. Parang awa mo na Diyos ko. Huwag na kunin. Wala nung dapat mangyari. Parang awa mo na. Diyos ko, sabi ko talaga, kakayanin ko lahat. Kakayanin ko na lahat. Wala nang problema dun. Sabi,
Ewan, basta hindi na ako namang problema. Sa akin, kinukonsider ko yung baby na blessing. Blessing sa amin. Blessing yan eh, buhay yan. So, Diyos ko, sabi ko, pinigay mo na, parang awa mo na, ipahintulot mo na kami ng mag-alaga hanggang sa huli. Parang awa mo na. At tininig ako ng Diyos yung pagtigil ng dugo. Paglabas ng dugo ng anak ko. Dugo mula sa kanyang cervix. Nagkampante ako konti doon. Nung okay na yung yung heartbeat ng baby. Okay na ako doon. Kaya lang, yung yellowish na lumalabas is a sign of infection at yung paghilab ng tiyan niya, yun ako natatakot ngayon still. Sana, Diyos ko, sabi ko, parang awa mo na. Heal my child, heal my daughter. Kaawaan mo at patnubayan mo silang mag-ina. Huwag mo silang pababayaan, gabayan mo sila, Diyos ko. Wala akong kakapitan talaga ngayon. Kundi kayo yung mga nanonood sa akin. The reason din na nagaganito ako, nag-YouTube ako, para syempre, may dito sa Oman, wala ka mapagsabihan eh. Dito as OFW, kami lang mag-isa sa bahay. Kahit nasasabi namin minsan yung pag tinatanong kami ng amo namin, how's your family in the Philippines? Siyempre masasabi mo, pero hindi mo masasabi lahat-lahat yung problema mo, yung hinaing mo. Kasi mahihiya ka eh, amo mo yan. Pero yung ganito, yung nagko-communicate ako sa inyo, mga nanonood, is talagang blessing na sa akin. Yung nakakagaan kayo ng loob. Nakakagaanan ko kayo ng loob ng sabihin. Narag na ako. Panot na rin. Ay. Napakahirap maging OFW. Malayo ka sa pamilya mo, lahat-lahat. Okay lang sana yung trabaho, pero yung ganito na alam mong kailangan ka ng pamilya mo sa Pilipinas, pero wala ka. Hindi ka naman makauwi. Hindi naman ako makauwi kasi alam nyo na, single parent ako. Wala namang binibigay ang tatay ng anak ko. Sabi nila, ayoko nang mag-demand kasi alam niya dapat yung responsibilidad niya eh. Ihabla ko siya, nandito ako sa Oman. Useless din. Napakahirap. May nanay akong baldado, may anak akong isa pa na nag-aaral lalaki, yung bunso ko. Napakahirap. Pero kakayanin. Alam ko kakayanin. Basta Diyos ko, nananalangin talaga ako para sa mag-ina ngayon. Sana huwag naman, Diyos ko. Sana naman, Diyos ko. Magsara yung cervix niya kahit 1 cm lang. No, hindi man maisasara ang lahat. Ay, pakahirap. Sa mga mag-a-apply ng OFW dyan, ihanda nyo yung emotional system ninyo. Baka hindi nyo kayanin. Kahit sabihin nyo mabait ang amo, mabait. Meron marami pa rin nagme-mental breakdown kasi most of the reason talaga yung pamilya sa Pilipinas. Tapos kulang ka ng tulog dito. Huwag mo expect na makakatulog kami ng 8 oras. Kasi pag punta mo sa kwarto, magdudot-dot ka pa. O gagamit ka pa ng cellphone. Gagamit ka pa ng wifi. Tatawag ka sa Pinas o ano. Pagdating ng anong oras na, siyempre maglilibang din kami, manonood din kami ng YouTube. O minsan mga drama sa YouTube. O kaya drama sa Facebook. Alam mo yan?
Kaya minsan hindi ka rin nakakatulog kasi pagod na pagod ka. Minsan gutom ka, hindi ka rin nakakakain sa gugutom mo. At minsan, yung mga nakasanayan nating pagkain diyan sa Pinas, iba dito. Yun din nagkukos. Pero marami talaga yung problema sa Pilipinas sa mga OFW. Yung alam mong andito kami, pero wala. Ang puso at isip namin nasa Pinas. Sana lang Diyos ko, maging okay na yung anak ko. Huwag naman sana, Diyos ko. Maging okay na yung infection niya sa UTI niya. Ay, Diyos ko Lord. Nasa hospital siya ngayon. Ngayon, salamat po sa pakikinig. Salamat po sa pag-intindi. Medyo napahaba ang ating usapan ngayon. Ako na humihingi ng pasensya. Salamat po. Sana po ipag-pray niyo po yung anak ko at saka yung apo ko na maging okay sila. Maraming salamat po sa pakikinig. Please like and subscribe. Bye po.